mukhang sinasabi ng mga congressman at ibang mga mambabatas na si dating Pangulong Duterte daw eh mukhang doon na talaga matatapos, no? 43 counts of murder. Rody Duterte could face life behind bars if convicted by ICC. Ako naman ho, masasabi ko diyan mga boss, baka po ano eh, no? Baka po sorry agad, no? Ayoko man mangyari, pero tingnan natin yung sitwasyon ng dating pangulo, 'di ba? Ta-80 na o mag-o-80 o kung 80 na siya na ngayon. At sabi ni Attorney Cristina Conti, itong investigasyon sa kanya ay aabot, no, minimum 8 taon. Nung una, eh sabi ko, parang exage naman 'yun. Totoo pala. Bakit to? Tingnan niyo na lang ho, pagkatapos po nung pagpapaintindi kay dating Pangulong Duterte kung ano po yung first hearing, mga kababayan, tapos na po. Next 6 months na ulit. 'Di ba? Sa susunod na 6 na buwan ulit, mga bossing. Ang haba nun. Biruin mo, ang ginawa lang do sa first hearing, ipakilala mo yung sarili mo. Doon nga po natin nakita, ako po si Rodrigo. In English, my name is Rodrigo Roa Duterte. Doon pa lang ho, mga kababayan. At sabi ng mga horado, ipapaliwanag po namin na siguradong naiintindihan ninyo na ito po yung mga kaharap nyo o kinakaharap nyong mga reklamo. After nun, tapos. Diba? Pagkatapos nun, tapos, mga kababayan. Kaya nga yung sinasabi ko sa kanila, madaliin nyo, no? Mag-request kayo na imbis na pagpapakilala lang, tapos yung pagpapaalam lang ng mga reklamo sa kanya, isama na yung susunod at yung third. Magkakasama. 'Di ba? Sa isang hearing. At least kung 6 months 'yan, mga kababayan, kung 6 months kung 6 na buwan kada hearing, mangyari niyan mga bossing, kung yung tatlo pagpapakilala at pag-explain nung reklamong kakaharapin niya, 'di ba? 6 na buwan kasunod. Tapos 6 na buwan ulit. Kasunod. Isa't kalahating buwan. Baka yung susunod kung ano lang yun din. Kung ang request nila, etong tatlo na to pagsamasamahin na po. Tapos request po namin, baka pwede sa kalagayan ng dating pangulo namin, next month na ho ulit. No, para malaman agad natin. 'Di ba? Para malaman agad natin kung ano yung asan ba 'yan? Sandali nga pala. Para malaman agad kung acquit or etong tao na to talagang kailangan makulong. Doon sa 8 taon na 'yon, doon pa nga lang ho, mga kababayan, baka maubos na po ang buhay ng dating Pangulo. Sabi ni Bem, "Sir, grabe ka Mark Ramos, alam mo pa ba ang ginagawa?" Noon idol na idol kita pero ngayon parang nasayang oras ko sa pagsunod sa'yo. Sa mga balita galing yan. Hindi naman ako gumawa niyan, nagre-reaction lang kami doon sa mga balita. 'Di ba? Ano gusto niyo sabihin ko dito? Si dating Pangulong Duterte makakalaya na. Tapos aasa kayo doon sa sinabing gano'n at magagalit lang kayo. Sabi mo makakalaya na. Gusto niyo yung yung makakapagpalubag ng loob ninyo ang sasabihin ko, pero hindi naman totoo. 'Di ba? Doon tayo sa katotohanan. Malamang ho, mga kababayan, doon pa lang sa investigasyon, 8 taon ho 'yun. Baka hanggang doon lang ho, mga boss chief amo, sir. 'Di ba? Hanggang doon lang ho, mga kababayan.
eh, ayoko mangyari. Bawian ang dating Pangulo. Wag naman po sana, 'di ba, Arvin Laurio? Kailangan kasi kailangan kasi yung mga legal na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, fokusan nila yung mismong problema. Wag silang umabot sa punto, eto, hindi po binibigay kasi yung gamot, eto, wala po kasing tsinelas si dating Pangulong Duterte. Wag silang pumokus doon dahil ang ICC hindi mahilig sa yan, hindi mahilig sa K-pop yan, hindi mahilig sa artihan yan, hindi mahilig sa drama yan. 'Di ba? Sa ICC, kung anong tanong, yun ang sasagutin mo. Ngayon, ewan ko kung napagtanto na nila yon na mag-request na mapadali. Para kung sakali, acquitted, uwi ang dating Pangulong Duterte agad-agad. Wala pa 1 taon. 'Di ba? Pwede naman nila siguro idahilan. Eto, kumbaga, kayong mga lawyer dyan, coaching ko na to hindi ako lawyer. Pero sa tingin ko, mapagbibigyan kayo. Dahil doon sa katayuan ng dating Pangulo. Mag-request po sana kami kasi po yung amin pong kliyente matanda na po. Baka ho pwede, no? Na kakayanin niya naman po kasi doon sa Congress umaabot siya ng 4-5 oras nakikipag-usap sa Kongreso, di ba? Baka pagsamasamahin na po. Baka pwedeng ganun. Kung acquit agad. Baka po pwedeng imbis na 6 months yung pagitan, baka pwedeng 1 buwan na lang po. Kasi matanda na din po. Para hindi naman po nahihirapan yung aming kliyente kung siya ay acquitted. Di ba? Yung mga patawag-tawag ng mga rally, hindi nyo kailangan yan ngayon. Walang magagawa yan ngayon. No? Aksaya sa oras nyo lang yan. 1 + 1 = 2. Kung ano yung mga problema, puntuhin nyo yung sagot. Di ba? Pero ako mga kababayan, na-realize ko din po na ngayon nakakapagpahinga ang dating Pangulo. Medyo tingin ko nare-relax yan. Kahit na po nandoon sa OBLO, nandoon sa loob ng ICC, mas nare-relax po siya doon. Bakit mga boss? Kasi nung nasa Pilipinas siya, gamit na gamit siya ng mga politiko No? At isa sa iniisip ko nga dyan, baka may nagtaksil talaga kay dating Pangulo doon sa mga kaalyado niya. Kasi biruin nyo, gamit na gamit po ng mga kaalyado nila na iboto nyo kami para makawala si Duterte. Iboto nyo kami para mapalabas si dating Pangulong Duterte. Kahit manalo kayo, no? Dumagana na yung proseso, umaandar na yung proseso. Wala kayong magagawa dyan, no? Kundi hintayin yung magiging judgment sa dating Pangulo. 'Di ba? Biruin nyo mga kababayan Iboto nyo kami. Kasi ganito, kami ang magiging susi ng paglabas ng dating Pangulong Duterte. Walang ganun. No, tatapos at tatapusin yung hearing ng mga yan. Ganun ang mangyayari. Kaya yung mga palabas ninyo, ekse-eksena ninyo, wala yun. Pero si Bato, natawa ko kay Tobats mga kababayan. No? Alam niya na pala, si Tobats, alam niya na pala mga bossing na may warrant of arrest na silang dalawa. Mismong sinabi ni Tobats na Bato de la Rosa at dating Pangulong Duterte. Pero sabi, ES, Medaldia, magstay na lang po ako dito. Kakalapin ko po, perma yata yung kinakalap ni Bato de la Rosa. No? Magstay na lang po ako dito, ganito.
para ano, para siguro hindi siya makasama doon sa arestuhin. Oh, 'di ba kung ako ho 'yun, naku dalawa kami ni dating pangulo, kawawa naman yung matanda. Sinuportahan ko 'to, sinuportahan niya ako, magkasama kami, loyal ako sa kanya, loyal sa akin 'to. Tawag ka. Dalawa po kami na nasa ano, na nasa warrant of arrest. Pupunta po ako diyan, sasamahan ko ang dating Pangulong Duterte, 'no? Sasamahan ko po siya. Oh, 'di ba? Eh, hindi eh. No, dito na lang po ako. Tapos pagka nung siguro mga ilang oras din, 'di ba? Oh, kalat na kalat doon sa mga mainstream media, patay na ang cellphone ni Bato de la Rosa. Nag-turn off ng cellphone. Siguro, "Uy, Bato, kasama ka doon sa ano, kasama ka doon sa warrant of arrest. Eh baka kung maaari, sumama ka na para maaruga ang dating Pangulong Duterte." Siguro iniwasan niya yung mga gano'n na tatawag, "Baka tawagan ako ni Hanilet, ah." 'No? Baka sabihin, "Konsensyahin ako, sumama ako." Oh, turn off. Ay naku po, mga kababayan. Uulitin ko, 'no, na mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, mga legal ni dating Pangulong Duterte, pag-aralan nyo yung kung paano mas mapapabilis matapos yung hearing, no? Malaman nyo kung acquitted agad, kung acquitted or um, talagang mauoblo habang buhay. Kung hintayin nyo yung 8 taon na matapos, wala na po, no? Tapos paano kung kunyari lang pagbigyan namin kayo. Paano kung after 8 years, no, lumabas yung investigasyon, wala pong kasalanan si dating Pangulong Duterte, kaso wala na. Ubos na yung panahon, ubos na yung oras. O, di ba? O, hindi ako lawyer, pero nakikita ko naman, yan yung dapat ninyong solusyon dyan. O, para, kumbaga, hindi nasasayang yung oras. Di ba? Wag yung mag-rally kayo dito, pumunta kayo dito, rally. Wala.